Tinutukan din ng resibo ang isang karimari-marim na insidenteng nangyari sa isang sulok ng Maynila noong September 30, 2025. Paalala na po, masela ang mga susunod ninyong mapapanood. Ayon sa ina ng biktima na itinago namin sa pangalang Martha, noong araw na iyon, iniwan muna niya sa barangay hall ang kanyang 7 taong gulang na anak para magtinda sa paligid nito. Tiwala raw si Martha na ligtas at walang mangyayaring masama sa anak. Yung mga kino-complain ko, halos mga nakasama ko din po sila dati. Hindi ko sukot akalain na mangyayari sa anak ko doon sa taas. Alauna 1:30 ng hapon, makikita ang tanod na si Roy Olaguer na nakatambay sa second floor ng barangay hall. Palingalinga si Olaguer na tila nagmamasid kung may daraan na tao. Maya-maya pa, nang makakuha ng tiempo, tinabihan niya si Jasmine na nagse-cellphone habang nakahiga sa pinagdugtong ng mga upuan sa loob ng barangay hall. Ang sumunod na ginawang pangmumolestya ng tanod sa musmos na resibuhan ng CCTV. Habang ginagawa po ng tanod ang nakakarimarim na krimen sa musmos na si Jasmine, hindi niya namalayan na may isang kagawad palang papaakyat ng hagdan. Nang pumasok si kagawad sa kwarto, napatalon sa gulat ang tanod na si Olaguer, habang ang bata naman na walang kamalay-malay at tila hindi naiintindihan ang nangyayari, bumaba na lamang sa unang palapag. Sa puntong ito, makikita ang 2 opisyalis ng barangay na mukhang nagkakaroon na ng diskusyon. Ang masaklap, kahit pa may kagawad na nakakita sa nagpapakalang pangyayari, hindi raw agad ipinagbigay alam kay Martha ang insidente. Tumagal pa ng 3 araw bago sinabi ng barangay ang sinapit ng kanyang anak na si Jasmine. Noong October 3, nakaupo ako sa tapat ng tindahan ko. Nakipagkwentuhan si chairman ng halos 20 minutes. Sasabihin ako sa'yo, kasi merong sinabi si Kagawad Gemma. Hindi pa ako kumikibo, pinakikinggan ko lang siya. Ang salita po sa akin ni chairman, huwag kang mag-alala, gagawa ko ng paaraan, paalisin ko siya sa barangay. Pero wala raw ideya si Martha kung ano ang sinasabi ng kapitan hanggang sa lumapit na raw ang 2 kagawad. Umiiyak siya, humihingi siya sa akin ng tawad. Hanggang sa dumarating na si Kagawad Gemma Alvarez, na umiiyak na naisip niya na alam ko na. Sinabi niya na nakita niya ang anak ko sa humihingi siya sa akin ng tawad. Ang sinabi ko lang, hindi kayo naawa sa anak ko. Kahit lumuha ka ng dugo, hindi mo na maibabalik. Nang malaman ni Martha ang mga bangungot na pinagdaanan ni Jasmine, sinimula na ng ina ang laban para sa kanyang anak. October 6 na medical legal yung anak ko. October 7 bumalik ako para mag-complain laban kay Roy Olaguer. Sa resulta ng medical legal, nakasaad na may blunt penetrating genital trauma si Jasmine. Ibig sabihin, napuwersa ang maselang bahagi ng katawan ng bata. Resibo ito na inabuso ang paslit. Kaya, October 21, nagsampa na si Martha sa Women and Children and Complaint Unit o CIDG WCCU ng mga kasong acts of lasciviousness at paglabag sa anti-rape law laban sa barangay tanod na si Olaguer. Pero para kay Martha, hindi pa raw nagtatapos sa pagsasampa ng kaso ang kanilang laban. Gusto ko silang matagal sa pwesto para malaman nila kung ano yung maling ginawa nila. Gusto ko lahat sila managot. Harapin nila kung ano yung ibibigay sa kanila. October 30, kinasuhan din ng obstruction of justice ni Martha ang 3 barangay official na sina Ramoncito Lagaw, Minerva Lagaw at Gemma Alvarez. Bunsod ito ng paniniwala ni Martha na sinubukan pang pagtakpan umano ng mga opisyal ang ginawa ng tanod na si Olaguer. November 4, 2025,
Sinubukan ng resibo na makapanayam ang punong barangay pero tumanggi siyang magbigay ng anumang pahayag. Yan lang, sabihin niyo na lang po kung ano yung part ng barangay, bakit gano'n. Sa parehong araw ng November 4, 2025, natunton ng resibo ang bahay ng tanod na si Roy Olaguer. Tiyaki ni Olaguer ang unang humarap sa amin, si Minerva, isang kagawad ng barangay 541. Gusto lang po sana namin, ma'am, makausap. Humarap sa amin ang tanod at nagsabing handa siyang magpaunlak ng pahayag sa resibo. Pero ilang saglit lang, matapos makausap ang ilang kamag-anak, bigla na lang nagbago ang isip ni tanod. Opo, kami po yung Pwede pong papatay mo ng ilaw. sige po, sige po. Dali lang po ah. Okay lang po. Hello sir. Sir, dati, hindi naman po kayo camera shy. November 18, 2025, ibinasura ng Prosecutor's Office ang kasong obstruction of justice laban sa mga barangay official. Kulang daw ang mga ebidensya laban sa kanila at hindi daw masasabing naging hadlang sa katarungan ang mga sinampahan ng kaso. Samantala, patuloy raw na naghihintay sina Martha sa pag-aresto sa tanod na si Olaguer. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel